Handa na raw ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na ilagay sa Quezon City Jail male dormitory ang mahigit 200 individual na posibleng maharap sa sakdal ng Sandigan Bayan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Dito raw dadalhin ang masangkot na mambabatas, opisyal ng gobyerno, contractor at iba pa habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Samantala, muling iginiit ni Senator Joel Villanueva na wala siyang kinalaman sa anumang flood control project sa Bulacan sa pagdalo niya sa pagdinig ng Senado sa 2026 proposed budget ng Department of Public Works and Highways or DPWH nitong Lunes, October 20. Direkta ring tinanong ng Senador si Public Works Secretary Vince Dizon kung may nakita bang ghost project sa 2023 at 2024 and program funds ng DPWH at kung normal ba na nakikialam ang mga district engineer sa paggamit ng pondong ito. Ayon kay Villanueva, nakababahala umano na ginagamit daw ng ilang district engineer ang unprogrammed funds upang gumawa ng proyekto at ipinapangalan pa sa mga senador kahit wala naman silang kinalaman dito. Matatandaang sa ginanap na 47th GIL anniversary noong Sabado, October 18, 2025, nagsalita si Senator Joel Villanueva hinggil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Giit ng senador, set up lamang umano ang pagkakasangkot sa issue at walang anumang ebidensya na magpapatunay na siya ay sangkot sa korupsyon. Dagdag pa ni Villanueva, ginagamit umano ng ilang grupo ang kanyang pangalan upang sirain ang kanyang reputasyon at maapektuhan ang tiwala sa kanya ng publiko. Kaugnay nito, maaring makulong hanggang 2028 sa Senado ang binansagang BCG Boys at ang contractor na si Curly Discaya. Ito ay ayon kay Senate President Vicente Tito Sotto III. Ang BCG Boys na sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Assistant District Engineer JP Mendoza at ang contractor na si Curly ay pinatawan ng contempt ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa pagsisinungaling sa investigasyon ng flood control scandal sa Department of Public Works and Highways. Iginiit ni Senate President Vicente Tito Sotto III na posible umanong manatili sa kustudiya ng Senado ang contractor na si Curly Discaya at Bulacan engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza hanggang 2028 hanggat hindi naglalabas ng arrest order ang Supreme Court. Mr. Chairman, magandang hapon po sa ating mga kasamahan dito sa Senado, Senator Bongo, Senator Cayetano, of course, to our DPWH family led by our good friend, our idol in cleaning up government administration's mess, Secretary Vince Dizon. Mr. Chairman, I do have a lot of questions here, but I'm very happy to say that for quite some time now, we can approach and ask Secretary Vince of the questions we have and to coordinate with him the efforts and advocacies that we have been espousing for the past so many years. So maikli lang po ako, Mr. Chairman. Siguro yung gusto ko unang sabihin, Mr. Chairman, is that we appreciate Secretary Vince and his team. We commend his efforts kasi tuwing nagsasalita siya at may binabanggit, laging base sa ebidensya, laging base sa mayroong pagkukuhanan, hindi hearsay. At that's the main reason, Mr. Chairman, that we are overwhelmingly supporting the advocacies and initiatives of Secretary Vince, yung kagaya ng binanggit niya. Hindi para idepensa ang DPWH, kundi ayusin at ilagay sa tama yung matagal na po itong mga systemic at mga nakakagulat na mga nangyayari sa departamento. Let me also take this opportunity, Mr. Chairman, to thank our secretary, not just for his works in DPWH all over the country, but also for heeding our call for so long. He made mention about this when he visited Bulacan. Thank you, Secretary, for visiting Bulacan, our beloved province. You made mention our efforts ever since, no? 2016 pa lang, kahit si Pangulong Duterte, inaamin na niya may problema ang DPWH, no? At 2016, 2017, 2018,
Binabanggit na po ni Senator Villanueva dito sa Senado yung problema ng flood control, lalo na po sa Bulacan. And during that time, Mr. Chairman, masama ang loob natin kasi walang flood control funds ang Bulacan during that time. Laging binabaha. Halos wala na flood control funds. Noong 2023, ang laki na ng flood control funds, pero it has worsened. Mas binabaha na yung Bulacan, no? Noong 2023. And ang nakakalungkot po doon, may mga pondo na hindi namin malaman bakit doon nilagay, hindi doon yung problema. Tapos, noong 2024, dito rin po sa Senado, yung speech ko nga po noong 2023, opening remarks doon sa Committee ng Public Works, sabi ko, the same speech na lang noong 2023, noong 2024, kasi pareho lang, the same thing, walang nangyari, gaya ng sabi ko, before 2023, walang pondo. Noong 2023, mas nakakagalit kasi may pondo na pero hindi naman nilagay dun sa master plan. Wala naman din pong master plan. In fact, in 2023, I made mention about this. Ano ba talaga yung proseso ng DPWH? At ang sabi nila, kailangan daw ng feasibility study. In fact, they asked me to look for funds for feasibility study, Secretary. And then nag-fund po tayo noon. And it took them 2 years. 2 years, ginawa yung feasibility study. 2023, hindi naman ginamit yung pondo dun sa feasibility study. 2024, hindi pa rin. And in fact, right now, as we speak, Secretary, I don't think ginagamit po ito. So, siguro yung unang tanong ko lang, maikli lang po ako, no? Nabanggit nyo na, Secretary, yung out of the thousands of flood control projects, there are about, if I'm not mistaken, 497 ghost projects. May I just know, you can call it parochial on my part being a Bulakenyo. Ilan po na dito yung sa Bulacan na ghost projects? Meron po kaming mga nakita na, at yun nga po yung unang-unang kaso nating final sa Ombudsman sa First District, no? 5 ba yun? 5 pong proyekto yon na ghost, no? Iba't iba pong contractor, kasama ang Wawaw, kasama ang Sims, kasama ang St. Timothy. Yan po ay na-file na. Meron din po kami pang mga na-file na rin kasama ang COA. Ito po ay nagfa-fact finding na rin po ang Ombudsman. Pagkakaalam ko po doon, mahigit 10 po ata. No? Pero ngayon, pinasa na po namin sa ICI, no, yung mga dokumento. At yan po ay sa kasalukuyan na pong binubusisi. At ang objective po dyan, mag-file na rin po ng mga separadong mga kaso, no, dito sa mga nakikita nating mga ghost project. Pero ulitin ko po, no, dito po sa mga nakita natin, hindi lang po sa Bulacan, no, meron din po sa ibang lugar. No, at nagpatulong na po kami sa PNP, AFP at sa iba pang ahensya ng gobyerno. At yan po ngayon ay pinagtutuunan na ng pansin itong mahigit 400 na pinagtutuunan na po ng pansin ng ICI. Maraming salamat, Secretary Vince, especially doon sa pagbisita mo noon sa Bulacan. I think you went to Plaridel, Baliwag, etc. Kalumpit, if I'm not mistaken. Binanggit nyo po, no, halos 15 yung nakita na, but I am just putting this into the records. Meron din po kaming mga nakita, and I'm sure this is it's more than this number. More than this figure, and uulitin ko po, Secretary, although nabanggit nyo na po ito, wala po akong kinalaman dito sa flood control na to, at binanggit din ni Secretary Bonoan, dating Secretary Villar, RD Tolentino, even DE Alcantara made mention, no, na wala tayong nilagay or anything about flood control because from the very start, galit na galit tayo dun sa flood control na hindi integrated yung plano, walang master plan. And ito yung gusto kong sabihin sa inyo, binabanggit kanina ni Senator Bong, ni Chairman, yung tungkol dun sa unprogram. Dun sa unprogram po ba, may nakita na tayo, sa unprogram released funds 2023, 2024, may nakita na rin po ba tayo na ghost project? In Bulacan na lang po, may nakita na rin po ba tayo? Sa ngayon po, hindi pa, ongoing pa rin po noong aming mga investigasyon kasama ang ICI. I will find out po kung merong specifically sa unprogrammed accounts from 2023 and 2024
kung meron pong nakita, pero sa ngayon po hindi ko po masasabi, Mr. Chairman. I made mention about it, Secretary, because I have personal knowledge right now because of the developments that had happened during the hearings, the course of hearings. Siguro tanungin na din kita, Secretary. Imagine in the hearing conducted here in the Senate, a certain district engineer made mention, Mr. Chairman, you were there, pinakailaman yung unprogrammed, hindi alam ng kahit sino, sila lang ang nakialam, ginawa yung programa, inilagay sa flood control, ipinangalan sa isang individual, nang hindi din niya alam, this is according to the district engineer, at naparelease itong programa na ito. So how could that be? May we know, Mr. Secretary, if this is normal? Sa akin pong limited na pagkakaintindi, in fact, habang nagtatanong po kayo, tinanong ko po ang ating mga undersecretary. Ang unprogram po kasi, yan po ay sinasubmit ng secretary ng DPWH sa Department of Budget and Management for release. Hindi po yan, hindi po yan dumediretso sa either sa region or sa distrito. Kailangan po yan ay manggagaling sa secretary po mismo ng DPWH. So, yun po ang proseso. Pero I think ito na rin po ay tinitignan na rin at tinitignan na rin at pinupusisi na rin ng iba pang mga ahensya natin ng gobyerno. Kasama na rin po ang ombudsman, kasama na rin po ang DOJ, kasama na rin po ang ICI. Pero yun po talaga ang proseso according to the officials of DPWH. So don't you find it weird for a district engineer to say, ginalaw namin itong lump sum, ginawan namin ng proyekto, all the technicalities, etc., ipinangalan namin sa isang senador? I'm not trying to defend myself here, Secretary. I'm just saying, how could that be? No, dito ho, he was under oath and he made mention about it. Ang only goal natin dito, Secretary, is that hindi naman sana mangyari ho ulit ito. Hindi naman sa susunod si Senator Loren o si Senator Win ang ituturo na ginalaw nila without their knowledge. Unprogrammed. So, yun lang po, no? That's why I have very strong reservations sa mga unprogrammed funds, especially with what happened. Siya na mismo yung nagsabi na hindi alam ng kahit sinong legislator, and during the course of the hearing, binabanggit niya, walang may alam. So, again, if unprogrammed funds will continue to flourish or will be part of the budget, I have very strong reservation, Mr. Chairman, unless we know what to do with this. Because again, records will bail me out, Mr. Secretary. A district engineer claimed that thing happened. And that's the reason why this representation's name is also being dragged. And again, I'm not trying to defend myself. It's just that we have to set the record straight and magkaroon tayo ng tamang sistema and accountability, Secretary. Mr. Chairman, base po sa sinabi po ng ating mga undersecretary, is yung pong nakwento yung sinabi ng isang district engineer. It's on the record, Mr. Chair. Dito po sa Blue Ribbon, si dating district engineer Alcantara, hindi po yun ang proseso. Hindi po yun. So, kinonfirm lang po sa akin ngayon. At hindi po natin alam kung siya ay nagsisinungaling o kung ano man, pero kaya nga po ngayon, yun po ang subject ng ating pag-iimbestiga kung ano ang nangyari doon. Kasi very clear po, hindi po yun ang tamang proseso. Thank you, Mr. Chairman. It's just that it happened. The fact remains, it happened. So I hope to see reforms and mechanisms that will be in place so that next year, hindi ibang senador naman yung makakaranas nung naranasan natin. And kung tayo ulit ang ituturo next year, okay lang. Pero I will put this into the records, Mr. Chairman. I have very strong reservation against unprogrammed funds. Mr. Chairman, siguro yung
isang gusto kong itanong kay Secretary. Now that for 2026, wala nang flood control. Kanina binabanggit ko, 2016, pataas, masama loob ko, walang pondo. Noong 2023, nagkapondo, hindi nilagay dun sa tamang proyekto yung flood control doon sa Bulacan. Ngayon, 2026, wala na. So, what do we do with our flooding problems, Mr. Secretary, Mr. Chairman? Aasa ba, wala na mga asahan din yung mga kababayan natin sa Bulacan na by the time na magkaroon ng malakas na ulan, humanda na tayong lahat dahil kung nung may malaking pondo sa flood control bumabaha, di lalo na po ngayon na wala. Secretary, please. Mr. Chairman, unang-una po, no, ang rason po ng ating Pangulo para ipatanggal ang 250 plus billion na flood control sa budget po ng DPWH, naniniwala po siya na kagaya po nung nasabi ninyo, nasabi ng maraming members ng komite, habang walang klarong master plan, hindi po nating pwedeng i-risk na mangyari ulit at maulit itong nakita na nating nangyari nitong mga nakaraang maraming taon. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na wala tayong gagawin po tungkol sa mga baha na dinaranas hindi lamang sa Bulacan, kundi pati sa iba't ibang parte po ng bansa. So ngayon po, meron po kami ngayon sa tulong ng pribadong sektor at ng iba pang ahensya ng gobyerno, meron po kaming pinaplano na lalo na ngayon na patapos na po ang tag-ulan, na massive effort po lalo na sa Greater Metro Manila area kasama ang Bulacan, kasama ang ibang parts po ng Southern Metro Manila, kasama na rin po ng ibang mga major urban centers at mga areas sa buong bansa para po ma-mitigate po itong napaka-rampant na pagbabaha. No, ngayon lang ho, no, nitong nakaraang weekend, nakita po natin ang baha sa iba't ibang lugar, sa Southern Luzon, sa Central Luzon, at sa iba pang mga area. Meron po kaming i-launch sa tulong ng private sector. Ito po ay napag-usapan na rin at na-mention na rin po ng mga malalaking negosyante tulad ni Mr. Ramon Ang. Yan po ay fully implement natin yon. At hindi na tayo maghihintay ng 2026. Gagawin na po natin yan ngayon. At habang ginagawa po natin yan, aayusin na rin po natin ang pagpaplano. Ano ba ang tamang flood control na dapat i-implement ng DPWH? Kasi po, klaro po na itong mga in-implement na flood control nung nakaraang mga ilang taon nang nakalipas, no, hindi lamang ginamit lang para magnakaw, pero hindi din po nakatulong sa pag-mitigate ng baha sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So yun pong dalawang yun ay gagawin namin tuloy-tuloy starting now po. Thank you, Secretary. And again, we commend the department for making these officials of DPWH in Bulacan accountable. Kaya ho kayo nagkaso sa kanila, hindi ho ba? Kaya lang medyo nagulat ako dun sa sagot ninyo kasi sabi nung mga USEC po hindi proseso yung binabanggit ng district engineer. So ibig sabihin nagsisinungaling yung district engineer pero hindi niyo masabi kanina. Ngayon kung yung district engineer ang nagsasabi na yun ang proseso, ibig sabihin yung mga USEC ang nagsisinungaling. So yun lang po, no, importante malinaw po dito na may accountability at itong mga nangyari, lalo na dito ho sa aming lalawigan. Imagine, no, Secretary, mula 2016, sasalita na po tayo dito, 2025 na po ngayon, talaga ho nag-worsen, kaya ho masakit po sa atin. Anyway, Secretary, hindi na po ako magtatagal and I thank the gentleman from Taguig Pateros for yielding the floor with me. I would just like to put into the records, Secretary, yung binanggit nyo kanina, if I'm not mistaken, yung buong mga unfilled positions, kasi there are 13,283 permanent positions, tapos ang filled is only 8,366. Tapos kanina ho yata, nagbanggit po kayo sa flag ceremony, no, na gusto nyong i-fill up yung vacant position. Sana po mangyari na po yan, dahil taon-taon din po, gaya ng flood control, nire-raise ko po yan dito sa Senado. And then, Mr. Chairman, hingi lang po ako siguro ng ilang documents, no?
other than the ones we made mention, kasi yung binabanggit ko kanina na personal po sa akin, Secretary, dahil yung mga binanggit po na flood control na sinabi nila na hindi alam ni Senator Villanueva pero nilagay nila, chinek po namin finally, no? Dahil for so many times sinasabi nasa under GAA, yung pala nasa unprogram. So ngayon na-check na ho namin yung ilan. Papadala ko po sa inyo, Secretary, yung ilan po ay 2 months ago lang po sinimulan. 2023 po ito. So kung hindi ito ghost project, ito po ay double entry. You can also ask the people around there and makikita nyo po, no, napakaklaro na talagang napakalaking kalokohan itong mga sinasabi ng dating mga DPWH officials. And again, we continue to support you in ensuring that they will be held accountable, Secretary. Hingi lang po ako, Mr. Chairman, no, copy ng technical standards and guidelines for planning and design of flood control projects, which shall include, among others, standards and criteria for the following: yung hydrologic analysis, rainfall analysis, runoff analysis, and comparative cost analysis of existing projects. I asked this, Mr. Chairman, siguro mga 3-4 years ago from the DPWH. Hindi rin po tayo nabigyan ng kopya. Nung last time din, we also asked for master plans nung pong 18 major river basins. Binanggit po kasi ng presentation yon sa DPWH pero hanggang ngayon po hindi rin tayo nabibigyan. And I'm sure with Secretary Vince at the helm of this department, makakakuha na rin tayo. Tapos siguro yung cost breakdown ng mga major flood control projects, Secretary, hingi din po tayong kopya. Tapos yung data, long-term plan, flood mitigation program, budget allocation ng top 10 na lang, top 10 provinces most susceptible to flooding. Hingi lang po tayo ng kopya doon, Secretary. So, yun lang po. And I hope and pray na gaya ng sinabi ko kanina, full support po tayo sa departamento, full support tayo kay Secretary Dizon. Naniniwala tayo sa kanyang kakayahan, sa kanyang competence para hindi lang yung binanggit na hindi lang ididepensa yung DPWH kundi linisin talaga at mag-initiate ng reforms. We are in full support, Secretary. Maraming salamat. Salamat, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. We will comply, Mr. Chair, with all the requests for documents. Immediately, I've asked the staff while binabasa po ng ating senator from Bulacan yung listahan at we will comply po as soon as possible. Maybe even by tomorrow. There is. Thank you, Secretary. Thank you very much, Mr. Next to ask is Senator Bongo. Salamat po, Mr. Chair. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mr. Chair, esteemed colleagues, to the officials and staff of the Department of Public Works and Highways, led by Secretary Vince Dizon, pleasant day to all of you. Mr. Chair, the DPWH is now in the test of public scrutiny. Kaliwat ka ng batikos po ang natatanggap ng departamento matapos mabunyag ang mga irregularidad, korupsyon, katiwalian at kapalpakan po sa mga proyekto at infrastruktura. Lalo na sa usapin po ng flood control projects na dapat sana ay nagpoprotekta sa ating mga kababayan laban sa baha at kalamidad. Pero naging lugar po ng katiwalian. Nakita ko po paano magtrabaho si Secretary Vince Dizon, masipag, kahit saan parte ng bansa, nakikita nyo yan. Hindi lang po ngayon, kahit noon pa, panahon ng pandemya. We support the Secretary and the DPWH in these challenging times. But I am one with the Filipino people. Kasama po ako sa panawagan ng publiko na dapat managot po ang lahat ng sangkot dito sa lahat ng korupsyon na naiulat. At for the record, I am against the unprogrammed appropriations kasi prone po ito sa abuse at corruption at naging semi-pork barrel na nga. At I'm sure against rin po dito ang ating finance chair. Kung maaari ay tanggalin na po ito at nagiging
ginagamit na po ito. Masyadong malawak yung pinanggagamitan nito. Okay lang sana gamitin sa HEA o sa pangsweldo. Pero po, pag naging abuso na po itong mga unprogrammed appropriations, ay hindi na po ako sang-ayon. Kaya I am against the unprogrammed appropriations. Those behind failed and ghost projects must face the consequences in pursuit of justice. Ginagawang gatasan ang mga proyekto ng gobyerno. Let us hold all those responsible for this mess accountable. Accountability must cut across all sectors, from contractors and implementers to proponents and legislators. SecVins, sa lahat po, I hope you are one with us, the Filipinos, in this crusade against corruption. Seek the truth only and do not rely on any script if there is any. Nakailang beses ka na pong napamura. Ilang beses nating nasubaybayan po ito. Galit na galit ka. Pakiusap ko lang, ikulong mo talaga yung mga kurakot. Yung totoong kurakot. Alam mo ang gaano katalamak po ang korupsyon ngayon. Hindi naman po perpekto yun, no? Yung panahon ni Pangulong Duterte, former President Duterte. Alam mo na gaano ka talamak yung korupsyon ngayon. Ikaw, panahon ni Pangulong Duterte, alam mo mismo, saksi ka pag galit si Pangulong Duterte kapag may korupsyon. At naging presidential assistant, advisor for flagship programs ka nung panahon niya. Hindi man perpekto, pero itong nangyayari po ngayon ay talagang talamak at galit po ang tao. Kaya pakiusap ko lang po, seek the truth. Katotohanan lamang po. Not the script. SecVins, hindi po kita inuutusan at tinuturuan. Isa itong pakiusap at paalala lang po. Ang issue ngayon ay tungkol sa ghost, substandard, o anomalous flood control projects. Kung wala kang sinisino-sino o pinipili, kasuhan nyo po at pakulong kaagad yung mga totoong mastermind. Yung totoong buhaya. Mag-focus po kayo sa mga magnanakaw at corrupt. Ikulong na yan, mga kurakot. Alam kong kilala mo sila. Di mo pa siguro mapangalanan, pero pakiusap ko po, tumbukin nyo po. Tumbukin nyo po. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Tumbukin nyo yung sino may sala talaga rito. Tumbukin mo yung mastermind at huwag sanang ilihis yung issue. Totoo lamang po. The truth. Nakaantabay ang mga tao, naghihintay po ng resulta. Interes ng tao, interes ng Pilipino ang unahin natin na dito. Malaki po ang aking paniniwala na yan po ang iyong tatahaking landas. Alamin yung katotohanan, ikulong ang dapat ikulong. Ikulong ang mga corrupt. I hope you're one with us dito sa ating krusada na labanan ng korupsyon sa gobyerno. Having said that, Mr. Chair, would like to ask some questions lang po, no? Kasi nasasayangan talaga ako dito sa mga flood control na nasasayang sa mga nakaraang taon. At bilang principal author at co-sponsor po ng Republic Act number 12076 o ito pong Ligtas Pinoy Centers Act. Ito pong pagpapagawa ng evacuation center sa mga munisipalidad at syudad, which mandates the establishment of evacuation centers in every city and municipality nationwide. Sa 1.2 trillion na budget po ng flood control from 2022 to 2025, 60,000 evacuation centers na sana po ang pwedeng maitayo dito at assuming po no, na 4 million per classroom, sana po ay nakapagpatayo tayo ng 300,000 na classrooms. Since ang NDRMC po ang mag-identify ng mga priority areas po sa na itatayong mga evacuation center, ilan na hong napagawa ninyong evacuation centers even before the naging nabatas po itong Ligtas Pinoy Centers Act, Secretary Vince, sa DPWS. Ilan na hong natayo ninyo before
At nung naging batas po itong Ligtas Pinoy Centers Act, ilan na ho ang plano ninyong gawin? Laking tulong po ito kasi ikaw mismo umiikot ka sa mga nasalanta ng bagyo, lindol. Wala silang maayos na evacuation center. Yung iba nasa tent lang, napakainit. Walang maayos na comfort room. Yung sanitation po. Sana bigyan nyo po ito ng prioridad, itong pagtatayo ng mga evacuation centers. Mr. Chairman, maraming salamat po. Kaisa po tayo ng ating senator dito. At gusto ko lang pong sabihin sa 2025, since napasa po ang batas, 13 out of 32 evacuation centers na po ang ongoing o completed? Completed na po. Roughly po, 650 million out of the budgeted 1.6 billion for 2025 ang nagawa na po. So ongoing po yung natitira pong mga evacuation centers for 2025. Ganun lang po kaliit yung inilaan na pondo. Pero naniniwala ka na malaking tulong po itong mga evacuation center. Opo. Lalong-lalo na po ngayon na panay bagyo, panay may mga sunog, pagbabaha. Nagagamit yung mga eskwelahan, nagagamit yung mga gym. Sana po may maayos since batas na po ito. Baka mabigyan nyo po ng prioridad ang pagtatayo ng mga evacuation centers. Opo, yun lang po ang inallocate for 2025. Ito po ang sinasabi sa akin ngayon. Essentially 100 million per region, kaya po 1.6 billion ang total. At yun nga po, 13 pa lang po out of the 32 ang nagagawa ngayong 2025. Roughly about 45%. Kaya po kailangan paspasan din po ito. Pero po sa 2026, 2.1 billion po ang inallocate na dagdag na pondo for the evacuation and public health facilities po. 2.18 billion Napakaliit po. Hindi nyo ba maaring maging prioridad po ito since batas na po itong Pinoy Centers? Maari naman po, pero kagaya nga po, Mr. Chairman, nung sinabi ko kanina, unfortunately, wala po talaga akong naging contribution dito sa budget na ito. No, pero makakaasa po kayo lalo na po kung gusto pong dagdagan ng ating Committee on Appropriations at ng Senado ito, this will be very, very welcome po sa department po kung madagdagan po ito for 2026. Yung 2025 po, obviously, wala na po tayong magagawa doon. Ang gagawin na lang po natin is papaspasan po natin yung natitirang mga evacuation centers na ginagawa po. Thank you po, Mr. Chairman. Sa ating Mr. Chairman, Senator Win, baka pwedeng i-reallocate mo yung ibang pondo. Hindi naman prioridad itong mga flood control. Baka batas na po ito. Pinasa natin ito nung 19th Congress. Principal author ka rin po nitong batas na ito. At ito, mandatory na sana. Pero hindi po nabibigyan ng pondo. Napakaliit po. 2 billion lang po ang inilaan for 2026. Am I correct, Mr. Secretary? Yes, Mr. Chairman. Opo. Yung although po wala na pong flood control na locally funded sa 2026 budget. Pero iiwan po namin sa wisdom ng Committee on Finance at ng Senado marapating pong dagdagan. At naniniwala naman po kami na kailangan natin po itong mga evacuation centers na ito, lalo na kung napansin nyo po, ang dami po nating mga sakuna na kailangan i-address. No less than the President po has been going around, and yun din po ang napapansin niya. Nabanggit rin po kanina, aside from evacuation center, ito pong health facilities, no? Sec Vince, dahil nasa GAA po, mandated po ang DPWH to implement health infrastructure projects exceeding 5 million. Kayo po nag-implement ng mga health facilities exceeding 5 million. Pag ito po ay kahit na nasa DOH po ito. Ito po kasing super health centers o ibang hospitals,
Napakahalaga po nito at maganda naman po ang layunin nitong Super Health Centers na ilapit po natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Dahil remember, meron tayong more than 7,000 islands at yung iba po'y napakalayo sa access ng health facilities. Naging maganda po ang layunin nito at parati ko pong pinapaalala sa ating DOH na siguraduhin maging operational po ito at hindi maging white elephant. At nabanggit po ito sa SONA ng Pangulo noong 2024 na sabi niya ay dagdagan pa po itong mga super health centers. At tayo po mismo ay sang-ayon dito at sinusuportahan natin ito kung makakatulong po na ilapit natin ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Ngunit may mga naiulat po no na ito pong more than 5 million na mga tinatayo ay kayo po ang nagkakandak ng bidding at nag-i-implement. So na-check nyo ba ito dahil meron po mga naiulat na non-operational at incomplete health facilities. Sayang naman po ito, imbis na magturuan po ang DOH at ang LGU kung sino talagang dapat magtapos nito since sila naman po ang merong agreement, undertaking na para to make it operational. Ngayon nagtuturuan na sila kung ang LGU ba ang dapat maglalagay ng mga doktor at to make it operational makumpleto, nagtuturuan na sila. At ngayon yung iba naman sinasabi hindi pa natatapos. So kayo po ang nag-i-implement nito. Ano na ho ba ang update nito? Dahil sayang naman po ang pondo ng gobyerno. Maganda naman po ang layunin, pero kung nagkakaproblema po sa implementation, sayang po ang pondo ng gobyerno. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Mukha pong may katulad din po nung Rene's kanina tungkol sa mga classroom. Mukhang mabigat din po ang delay nito. No? I was just informed po, Mr. Chairman, that yung Memorandum of Agreement po galing sa DOH, napirmahan nga po nung July. So, 6 na buwan na ho ang nakalipas ngayong 2025. At alam naman po natin kung wala pong Memorandum of Agreement, hindi po pwedeng magsimula ang construction. Kaya tingin ko po, ang pwedeng maging solusyon din po dito, yung sinuggest po kanina, na magdirekta na lang pong Memorandum of Agreement para sa mga LGU mismo na ang tumulong. Kasi ito pong nakikita kong mga numero ngayon, imposible pong mai-implement to ng DPWH sa loob lamang ng ilang buwan. No, dahil nga po sa delay dun sa MOA with DOH. So ang magiging suggestion po namin dito moving forward is magdirekta na pong MOA sa mga LGU, ang DPWH at DOH para po may katulong na ang DOH at ang DPWH para ipagawa ng mabilis at maayos itong mga super health center na to dahil grabe na po ang delay nito. Doon pa lang po. Saan po nagkaroon ng problema kaya nagkaroon ng delay sa Hindi ko po alam ang detalye, Mr. Chairman. Nung July daw po, July lang daw po nagkapirmahan ng MOA. So I'm assuming po meron po sigurong mga naging issue dun sa MOA between DOH and DPWH na July lang naayos. Sayang naman po, no? Sayang po talaga, Mr. Chairman. Sayang at saka maraming gamit, no? Katulad nung sa Manay. Sec Vince Dizon, napuntahan nyo po sa Manay, di ba? Sira yung hospital, yung district hospital. Pero ang ginamit nila, yung Super Health Center ng Manay, malaking tulong po yun sa mga pasyente at sa mga nasugatan na kailangan po ng immediate na paggamot. So, sayang po, bawat oras po ay napakahalaga. Sana po matulungan nyo rin po sila na wag na silang magturuan ang DOH at ang LGU. Ang importante rito, make it operational at wag pong iwanan na maging white elephant po ito. Mr. Chairman, just to clarify mo po, no, yung pag-operationalize ng health center, labas na po sa mandato ng DPWH yan. Pero yung pong pagpapagawa, tingin ko po ang magiging solusyon na lang natin dito para mapabilis is magmawa po tayo sa mga LGU para mapabilis. Tingin ko po more than willing naman po ang ating mga mayors na tumulong dito. Salamat po, Mr. Chairman. Gustong-gusto po ng mga LGUs po yun. Dahil malaking tulong po yun sa kanila, lalong-lalo na po sa mga LGUs, mga munisipyo na walang district hospital. Yung iba po, napakalayo, 2 oras, 3 oras ang biyahe.
yung mga buntis na nanganganak na lang po sa tricycle o sa bangka. Island. Totoo po yun. May tapos na Super Health Center dyan po sa Tingloy, Batangas. 1 oras po ang biyahe pag tumawid ka. Ngayon, gamit na gamit nila yung mga buntis. Doon na po nanganganak. May pharmacy na sila. So ito po yung maganda po ang layunin nitong Super Health Center. Ang importante lang dito, magtrabaho lang po ang mga concerned offices and make it operational, magtulungan, bigyan ng tao, bigyan ng mga medical workers, at wag pong iwanan na maging white elephant. Yun lang po ang pakiusap ko sa DPWH, tulungan niyo po. At bilang chairperson po ng Committee on Sports, I hope that DPWH could also consider, sana naman po ma-repair niyo rin po at mabigyan ng prioridad ang mga sports facilities natin. Kesa naman po mapunta dyan sa flood control na walang katao-tao nga. Ito, gamit na gamit po itong mga sports facilities. Kulang pa nga, no? At isa tayo sa nagsulong ng repair ng RMC, Rizal Memorial Complex, at ang Field Sports Complex na mismo na nakalaro kami doon ni Senator Joel Villanueva na nagkaroon ng tulo nung nag-championship tayo doon sa Senate Sentinels. Yung Field Sports po, nung naglaro kami, sayang naman po yung mga pasilidad na kahit matagal na, baka mabigyan nyo po ng prioridad o yung mga dormitoryo ng mga athletes natin. Hindi lang naman po ang kailangan nila ay financial assistance, kundi moral support, mga equipment. Wala na silang dapat isipin pa, kundi maglaro na lang. At nakafocus sa kanilang competition, lalo-lalo na po yung mga national athletes natin. Baka po pwede nyong mabigyan rin po ng prioridad kasi ang PSC, Philippine Sports Commission, is planning to establish regional sports center in various parts of the country. Meron na ho bang coordination ang PSC sa inyo na sana po mabigyan rin po sila ng prioridad? Opo, kami po ay makikipag-usap at makikipag-coordinate sa PSC sa pamumuno ni Chairman Gregorio para po, again, magtulungan po kami kung paano ma-i-implement po ng mabilis itong mga pagpapatayo ng mga sports facilities na agad naman po natin na kailangan all over the country. Thank you po, Mr. Chairman. Salamat. Lastly, I would like to raise the seeming inequitable regional allocation of DPWH projects. Napapansin ko po yun. Kung saan po nangangailangan ng infrastruktura, doon po kakonti ang budget kumpara sa ibang developed areas po. May we know the regional allocation of DPWH budget? Anong rehiyon po ang magkakaroon ng mababang allocation? At maalala ko noon, Sec. Vince, nung panahon po ni former President Duterte, pinagbili niya noon, pagka 2016, sabi niya, gusto ko pantay-pantay lahat. Kahit na taga Mindanao siya, gusto niya Luzon, Visayas, Mindanao, pantay-pantay. At nabanggit niyo po yung Panggil Bay Bridge na tapos na, no? Sa Osamis. It was yung kontrata noon, it was started during President Aquino's time. At nagkaroon po ng parang nagka-problema po yung governor doon. Sabi niya baka ayaw na pong ipagpatuloy ni then President Duterte noong 2016. Dahil unang-una talo siya doon sa Misamis sa Occidental. Pero nung lumapit siya kay President Duterte, sabi niya, tapos ng eleksyon, presidente ako ng Pilipinas, presidente ako ng buong, ng lahat ng Pilipino. Sabi niya, ipagpatuloy yan at wala akong pinipili. At ngayon po, napakinabangan na, tapos na sa panahon ni President Marcos, napapakinabangan ng ating mga kababayan from 10 minutes, from 3 hours, naging 10 minutes na lang po yung pagtatawid from Osamis going to Lanao del Norte. At ako mismo pumunta po doon. Nakita lang natin, ikaw saksi ka niya na pantay-pantay talaga yung pagtrato niya. At gusto niya noon, lahat ng lahat, Luzon, Visayas, Mindanao ay makikinabang. At sa lahat ng rehiyon at makikinabang. Sana po'y walang mahuhuli dito sa inyong magiging prioridad. Wag pong mahuli ang Mindanao, wag pong mahuli ang Visayas, and of course, wag po mahuli ang Luzon, lalong-lalo na po doon sa mga prone sa disaster na mga
areas po. Kesa naman po nasasayang yung pondo ng bayan sa mga flood controls, mga ghost projects, baka bigyan nyo po ng prioridad. Talagang mapapakinabangan ng ating mga kababayan na proyekto. Yung gamit na gamit po talaga. Sana yan po ang magiging focus ninyo ngayon in the next 2 years po ng administration ni Pangulong Marcos. Walang masayang na pondo, gaya ng sinabi ni Senator Bam kanina. Tanggalin yung mga taba dyan. Dapat po kung ano yung kailangan lang talaga sa proyekto at bigyan ng prioridad yung gamit na gamit ng Pilipino po. Yan lang po ang pakiusap ko sa inyo. Sumusuporta naman po ako parati sa DPWH at with you at the helm of the department. Sana po mapatuloy mo ang reforma. Please lang po, pakiusap ko lang. Pakiusap to please implement genuine reforms and eliminate the systemic corruption in the department. Ayusin niyo po yung sistema. Nakatutok po rito ang Pilipino sa inyo sa susunod na mga taon po. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Bongo. Do you want Mr. to Chairman, respond? Yes. opo, unang-una po yung regional breakdown, isasubmit po namin yan, kagaya na rin nung isasubmit po natin na breakdown per legislative district. At last na lang po siguro is ang prinsipyo nga po at paniniwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos is ang mga proyekto po na makakabuti sa ating mga kababayan, yan po dapat ang i-prioritize at bilisan. No, kagaya nga po itong Pangil Bay Bridge, ito po ay 3 administrasyon na po ang pinagdaanan nito at ngayon po tapos na po sa termino ni Pangulong Marcos at makakaasa po ang ating committee, ang ating mga kababayan na tuloy-tuloy po ang gagawin natin dyan ayon na rin sa direktiba ng Pangulo at yung mga reforma po. Sabi ko nga po kanina, tayo po ay, nung kinausap po tayo ni Pangulo, sabi niya, hindi kita ilalagay dyan para depensahan ang DPWH. Ginagagay kita dyan para baguhin at reformahin ang DPWH at yun po ang gagawin natin alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Senator, maraming salamat po. Thank you, Senator. Thank you, Secretary Vince Dizon. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.